Amen. Isang mapagpalang umaga po mga ate and kuya. Kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang physical? Kamusta ang spiritual? Thank you Lord dahil ginigising mo kami sa araw-araw at syempre naniniwala ako na kaya mo kami ginigising ay alam kong may plano ka pa para sa amin. Siguro mga kapatid, hindi na tayo iba sa nangyayari sa bawat bansa. Andun yung patayan, andun yung holdapan, so andun din yung digmaan, di ba, sa bawat bansa. Andyan yung bansang Amerika, bansang Iran, yung Middle East, no? Pagdasal natin ng bawat bansa na nawa magkaroon ng kapayapaan, at kumbaga manguna siyempre ang ating Panginoon sa bawat bansang naglalaban. Susulat na kasi na bawat hari ng bawat bansa ay magdidigmaan. In case man na sumiklab ang digmaan, ay handa ka na ba sa kung ano man ang mangyayari sa buhay mo? Kung tayo ay mawawala sa mundong to, handa ka na ba kapatid? Ang kamatayan ba ay dapat bang katakutan? Siyempre para sa atin ay hindi, dahil talagang darating ang panahon na talagang tayo ay mawawala dito sa mundong to. Kumbaga, itong mundong tong kinagagalawan natin ay permanente lang to sa atin kapatid, dahil ang tunay na mundo natin, ang tunay na bahay natin ay nandun sa taas. At syempre, makakapunta ka lang doon kung tinanggap mo ang ating Panginoon na siya yung ating tagapagligtas. Siya ay namatay sa krus at nabuhay sa ikatlong araw. At syempre, alam mo yung part na tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan na dapat tayong nandun sa krus, tayo yung pinapako, tayo yung pinapahirapan, tayo yung nagbuhat ng krus. Pero ang lahat ng yun ay ang Diyos ang sumalo. Nandiyan pa yung sinipa-sipa pa siya, di ba? Tapos tandaan nyo pa yung yung pinako na siya, tapos sabi niya it is finished. Ano ba yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin ay tapos na. Tayo ay inako na ng Panginoon. Kumbaga sinalo na ng Panginoon yung mga kasalanan natin na dapat tayo ang nakapako doon. So mga kapatid, hanggat hindi natin pinapapasok sa buhay natin ang ating Panginoon, or wala tayong karapatan na sabihin na tayo ay makakapunta na sa langit. Kaya mga kapatid, dumating man yung point na tayo ay mawala dito sa mundo, at in Jesus name, tanggapin natin ang ating Panginoon na siya yung ating tagapagligtas. Dahil alam mo yun, maaaring napakasaya natin sa kasalukuyan ngayon, di ba? Kumbaga hindi pa natin iniisip yung ibalik yung mga kung anong natatamo natin ngayon. Hindi pa natin naisip na ibalik sa Panginoon kasi nga nasa makamunti pa tayo Kumbaga puro lang tayo saya, puro lang gala dito, gala doon, gastos dito, gastos diyan. Kumbaga hindi pa natin iniisip, although wala namang problema kung maggastos ka, kung gumala ka, kasi nga pera mo naman yan. Pero syempre, sino bang nagbigay niyan, di ba? Hindi mo man pwedeng sabihin na pinaghirapan mo yan, di ba? Dugot pawis mo, hindi mo masasabing ganoon, dahil kumbaga lahat ng yan bigay yan ng Panginoon, biyaya yan sa iyo ng Panginoon, kasi nga binibilis ka ng Panginoon dahil nakita niya yung puso mo. Pero syempre minsan sa sobrang saya natin, nakakalimutan na natin ibalik sa Panginoon yung dapat na para sa Kanya. Minsan lalayo pa nga tayo sa Kanya dahil nga nandito sa mundo, puro lang kasiyahan ang naiisip natin. So kapatid, inaanyayaan ko kayo na habang hindi pa dumadating ang ating Panginoon, at alam naman natin na talagang palapit at palapit na ang pagbabalik niya, sana magbalik loob na tayo sa Kanya. Hindi naman ako masasabi na perfect yung tao ako, dahil syempre ako ay makasalanan din. Hindi naman ako pinanganak dito na perfecto na kumbaga andun yung kasalanan. Pero syempre ako kasi hiningi ko na ng tawad sa Panginoon, at paulit kong sasabihin sa Panginoon na Lord, sorry sa aking mga nagawang kasalanan, patawarin mo po ako at ikaw na pong bahala. Ganun lang, di ba? Hindi naman natin kailangan na may patunayan sa iba, na para lang sabihin na babait na ako. Alam mo, kahit gaano pa yung nagawa mong kasalanan, alam mo, para sa Panginoon, kung hihingi ka lang ng kapatawaran at tunay na nanggagaling sa puso mo yung pagpapatawad na hinihingi mo sa Panginoon, ay ibibigay ng Panginoon. Alam mo, hindi tayo perfectong tao. Lahat tayo nakagawa ng kasalanan. Araw-araw tayo nakagawa ng kasalanan, pero araw-araw naman tayo pinapatawad ng Panginoon. Kaya kapatid, kung iniisip mo na napakalaki ng kasalanan mo, alam mo kapatid, para sa Panginoon is napakaliit pa niyan. Napakaliit pa niyang kasalanan mo yan. Basta ihingi mo lang ng tawad sa Panginoon, patatawarin ka ng Panginoon. Alam mo, ang Panginoon, hindi naman lumalayo ang Panginoon Tayo lang yung lumalayo sa Kanya. Bakit? Kasi nga parang iniisip natin na hindi na ako karapat-dapat Huwag ganoon kapatid. Alam mo, kahit kailan hindi lumalayo ang Panginoon sa iyo.
Nasa iyo lang lagi ang Panginoon. Hinihintay niya lang na bumalik ka. At syempre, bago tayo magtapos, iiwan ako sa inyo ng isang kasabihang, baliwala ang buhay kung wala ang Panginoon na buhay. God bless, kapatid.